Facts are stubborn things. Here are the facts that we should measure the success or failure of our next 4 years. Kinundena ni US President Joe Biden ang December 25 attack ng Russia sa Ukraine. Ang nasabing pag-atake ay nagresulta sa pagkasugat ng ilan at pagkamatay ng isa sa region ng Dnipropetrovsk. Ayon kay Biden, layunin ng pag-atake ay putulin ang akses ng mga Ukrainian sa init at kuryente sa panahon ng taglamig at ilagay sa peligro ang kanilang energy grid. Kahit malapit nang matapos ang kanyang termino, hiningi ni Biden sa Department of Defense na ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga armas sa Ukraine. We're battling through worldwide effects of the pandemic, Putin's war in Ukraine, and supply chain disruptions. Nitong nakaraang halalan, pinagdududahan ni President-elect Donald Trump ang pagsali ng Estados Unidos sa gyera na nagpapahiwatig na dapat ang mga European allies ang magtaglay ng mas malaking gastusin. May mga Republican din na nag-atubili sa pagpapadala ng dagdag na tulong sa Kiev. Kinundi na rin ni Keith Kellogg ang pinili ni Trump na special envoy para sa Ukraine at Russia ang pag-atake. Sinabi ni Kellogg na dapat ay panahon ng kapayapaan, ngunit malupit na inatake ng Russia ang Ukraine. Ipinahayag din niya na mas lumalakas ang determinasyon ng Estados Unidos na magdulot ng kapayapaan sa rehiyon. Patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa Ukraine at mananatiling nakatutok ang Estados Unidos sa pagbibigay ng tulong para sa bansa. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.